isang happy listening. Everyone, happy listening. Okay. Hi sir, what's up? Kumama ka ba ng rally? Hindi, bawal. Oo nga pala. Romans chapter diba? 13. Okay. Nang nakaraan natin, huwag kang masungit. Okay. Kasi, di ba, sinir ni, ni Sister Hazel. Kita ko eh. Okay. Well, ano ba yung mga take-away natin last time? No, sir. Medyo napasadahan natin yung about sa misis eh, no? Saka sa mister eh. Kasi ngayon ang pag-uusapan natin sa workplace eh. Na medyo, dito controversial kasi madalas namang nangyayari. Saka, ano ba ang gagawin kapag Christian ka? Kasi, isa sa mga, halos 1/3 ng buhay mo, nasa trabaho ka. Kala ko, halos 1/3 ng buhay mo, tulog ka. Ayun din. 1/3 ng buhay mo, tulog ka, 8 hours. Buti ako, 8 hours. 1/3 din ng buhay mo, nagtatrabaho ka, 8 hours. Di ba? Parang ganun. Yun ang itirang 1/3. Parang ganun eh. No? Yung titirang 1/3, yun na alam mo. Ano, kung isipin mo, no? Di ba naman sa buong buhay mo? Yung tulog ka, di pa sure yun. Kasi minsan, 5 hours. 5 hours lang, 6 hours. Ikaw ba, sir, ilan ang tulog mo on average? 4. 5, gano'n. gano'n. Ano kasi mo gumigising? Ano oras ka natutulog? Mga 1, 2, gano'n. 12 kasi talaga ang pinaka, pag alam kong 12 na, yun ang dapat tulog na dapat. Okay. Parang yun na yung timestamp ko. Gigising ako ng minsan nagigising ako ng... Minsan, kung gusto kong manood ng pelikula, dapat 10 pa lang nanonood na ako. Okay. Para, kasi mostly 2 hours yun eh. Parang ganun yung tama ko naman. eh. Parang ganun. So, wag tularan. So, minsan, ayun nga, 2, gising pa ako. Tapos nagigising ako, ano yun, hindi ka inaantok, ganun? May time na hindi. Wala ka kasi magagawa kung hindi ka inaantok eh. Pero may time na tulog ka kayo. Cellphone ko, bigla kahampas sa mukha ko yung cellphone. May time na nagba-blackout ako. Yung kunwari, hawak ko sa kamay ko yung cellphone. Nakatulog na ako ng 2 hours nun, gano'n. 2 hours? Kala ko, ba't ka ako may mainit sa kamay ko? Yun, nag-iinit na yung phone. Ito naman si Che, bilib ako. Ang bilis makatulog. Minsan nga pagkagising niya, inaantok ulit eh. May ganun talaga, no? Hindi, madali lang naman din ako makatulog. Kaso madali lang din ako magising. Baka pa senior na. Pag kumakalot ko yung pusa, parang ano lang yan sa church eh. Pag nagsabi ng verse, nagigising. Oo, parang... Saka sa school, pag natawag yung pangalan mo. Ayan, nagigising na. Ma'am, yes ma'am. Parang akala mo, eh. Okay. Sige na nga, huwag na tayo mag-backread. Yung ngayon na. Pag-usapan na natin dahil nakita nyo na sa title eh. Okay. Maganda eh. No. Sige. Ano ba yung title? Yung mag-iisip pa tayo eh. Sige. Retro pala. Impact to ba ang workplace mo? Grabe na. Ganun, ano? Hindi tao workplace. Impact to ba ang workplace? Loko. Okay. Kasi madami naman, kasi karamihan ng tao, pag nagkita-kita, reklamo sa trabaho. Diba? Si trabaho ko, ganito, ganyan. Siyempre, kwento niya. Siya bida. Kwento niya yun eh. Kinausap ka walang kampo. Siya naman yung problema. So, paano ba? So, sige, pag-usapan na nga natin. Kung Kristiyano ka, ano ba yung mga dapat at hindi mo dapat gawin? Ano ba yung mindset dapat na meron ka? Pag may trabaho ka. Diba? Yan naman eh. Paano mo pakitunguhan ang katrabaho mo? Yes. Paano mo pakitunguhan si boss o si supervisor? Yan. Sige na. Okay. Go! So, Colossians chapter 3, verse 22 hanggang Colossians 4, verse 1. Ito po ay napasadahan natin ng bahagya last week. Pero mas didiinan natin ngayon to. No? Medyo mas madiin. Mga alipin. Kasi, di ba last time na-explain natin na ang merong ng mga nagsasabi na hindi against si Jesus sa slavery. Okay. So, pero throughout naman nung kanyang ginawa lang bisa niya. O pinahina niya. To the point na nabuwag nga yung konsepto ng slavery na pangit. Okay. Okay, sige. Na may apply natin ng slavery sa workplace today. Sige. Yun ang sabi nila. Modern day slavery daw ang pagkakatrabaho.
Dahil naka-clock in ka ng regular hours. Okay. Yun daw sabi. Sige. Modern day, pinasosyal. Okay. Mga alipin, Mm. sundin nyo ang mga amo ninyo dito sa lupa sa lahat ng bagay. Hindi lang pag nakatingin sila para magpa-impress kayo. Gumagana. Sundin nyo sila ng buong puso kasi may takot kayo sa Panginoon. Okay. 22 lang yun. Tuloy mo hanggang Colossians 4:1. Tutuloy ko na. Rektahin ko na ba? Magkadugtong pala eh. Gege. Kahit ano ang ginagawa nyo, gawin nyo to ng buong puso. Nang para bang sa Panginoon kayo nagsiserve. Okay. At hindi sa mga tao. Okay. Tandaan nyo, bibigyan kayo ng Panginoon ng reward na hinanda niya para sa inyo. Okay. Kasi si Christ ang totoong Panginoon nyo. Sa Kanya kayo nagsiserve. Pagbabayarin ang mga masasama sa mga maling ginawa nila kasi patas mag-judge ang Diyos sa lahat. Mga amo, maging fair kayo sa pagtrato sa mga nagsiserve sa inyo. Tandaan nyo, meron din kayong amo sa langit. Okay. Gaya nung pag-aaral natin sa gumaganon. Gaya nung pag-aaral natin before sa Biblia, ang salita ng Diyos, balanse yan. Sige, kumain ka lang. Balanse yan. Hindi pwede na extreme. Okay? Lagi kasing na-emphasize. Yung sa misis, may sinabi. Sa mister, may sinabi. Sa anak din, di ba? Balance. For example, lagi nasasabi yung emphasis na anak, igalang nyo ang inyong ama at ina. Which is understandable bakit heavily emphasize yun. Kasi nga, foolishness is bound in the heart of a child. So, kumbaga, talaga namang kailangan ng correction lagi ng mga bata. Kasi nga, yung foolishness bound talaga sa buhay at puso nila. Sir John, however, yun nga, meron ding mensahe para sa mga magulang. At ang nakakatakot dito at nakaka-warn sa atin, hindi ito suggestion, kundi command na inuutos din sa mga magulang. In fact, baka kapag si God is in-assess niya tayo, for example, yung mga parents, in-assess niya yung mga parents, tinanong niya, kayo ba ang nagtuturo ng salita ng Diyos sa inyong mga anak o inaasa nyo lang sa church? Kayo ba ang nagtuturo ng value system sa inyong mga anak? Pag-usapan natin, di ba? Yung teacher na nabash. O inaasa nyo lang sa... Pero marami nagtanggol sa teacher. Nabash yung mga nang babash doon sa teacher. O inaasa sa teacher. Ngayon, nakakagulat na yung mga common sense na values, iba ang perspective ng ibang tao. Parang hindi na rin ako nagtataka na sample. Ha? Yung katulad nga nun na dapat hati tayo ng sweldo, tuturo daw sila ng values tapos siguro iniisip ko na lang sa spiritual, hindi rin sila malalim. Kasi kung sa spiritual palang malalim ka na, sa bahay dapat nagsisimula yung ganong bagay. Hindi mo iaasa sa iba. Ano lang sila, partners and stakeholders. Responsibility mo yun. Oo, responsibility mo yun. Yun yung reason, kaya ako nasabi na minsan, yung mga ganong tao, sila ang talagang una na may kailangan ng values, sila ang una na dapat makarinig ng salita ng Diyos. Then again, sasabihin na naman, napaka-hateful, ganito, ganyan. Hindi naman tayo nagsasabi ng hateful words. Minsan, yung sinasabi lang namin, yun yung ayaw nyong marinig. Yung sinabi kunwari, sinabi nila si Charlie Kirk na napaka-hateful daw, ganyan. Actually, hindi naman siya nagsasabi ng hate speech. It so happened na yung speech niya is yung mga words na hate nung makakaliwa. Kumbaga, ayaw nga madinig. Oo. Yun nga, sabi ko nga, hindi lahat naman kasi ng gusto mo. Masusunod, yes. Hindi lahat ng... Kahit magulang ka pa. Kasi meron pa ring authority over you. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Yun ang magandang i-ano natin sa isip natin. Hindi po pwedeng, ayoko basta ako, ayoko. Basta lahat, ang pinakaayaw ko sa lahat, puro ako di ba? Puro, di maganda, ayaw mo, preference mo yan. Kasi ganito yun How would you expect na yung bata pag dinidisiplina at itinatama would be able to bear yung correction ng hindi nagdadamdam if yung magulang is very sensitive sa correction? So dapat, parents pa lang,
they are teachable and humble enough to be corrected, to be trained, to be reminded kung paanong yung anak is ganun. Dapat nga mas tumatanda tayo, mas capable tayong tumanggap ng correction kasi yung foolishness na bound sa atin nung bata tayo is unti-unti nang nawalis, unti-unti nang nawala. So, pero sa sige, experience ko, habang tumatanda, medyo mahirap. Yung iba kasi nagkakaroon ng badge ng, kunwari, katandaan, binanggit naman na din sa Old Testament na just because na matanda doesn't always mean na nasa iyo yung wisdom. Kasi may mga tumatanda na hindi nag-grow in wisdom. Tumanda lang. Pero yung pa rin yung pag-uugali, yung pa rin yung pinagkakatampuhan. Di ba, nakwento mga minsan, yung nung nagkaharapan nung matatanda na ang kwento pa rin yung mga pinagtaguan ng pagkain ng bata. Lumabas. Di ba? Naalala mo, kuya, nung kay Kawang, di ba? Nung bata tayo, kung binili ng Barbie. Mali. Wrong context. Wrong, okay. Ayan. Wala ka sa Western. Okay, ang point ko lang is, yung mga ganon, yung Four Sisters in a Wedding. Tandaan mo, Bobby, nung bata tayo. O, di ba? Yung ganon. Pero matatanda lang siya. Bata tayo, ganon. So, ibig sabihin, pero hindi ako, may mga part na hindi nag-heal sa atin. Mga inner child na trauma. Kumbaga, dumaan lang. Natabunan ba? Oo. Pero given a chance na naalog, na shaken yung... Na-show ba under the rug? Tapos nung inangat yung rug, nakita na andun pa rin pala, hindi pala naghilom. Yun ang point namin. Hindi naman porket bata, mali na rin naman, di ba? Kung hindi rin naman porket matanda, exempted na din sa correction, reflection. Di ba, minsan nga nakwento ko na hindi dapat yung nag-e-expire yung pagre-reflect sa sarili, pag-assess sa sarili. Isa pa yun. Hindi po pwedeng, graduate na ako dyan. Hindi na ako pwedeng mag-reflect. Walang gumagraduate sa reflection. Kahit mga lolo. Alam mo kung sino pinakamagandang reflection na nakita ko sa Bible? Solomon. Diba? Ang ganda ng reflection niya sa Ecclesiastes, diba? Ako, naniniwala ako na somehow si Solomon, if Ecclesiastes yung pag-uusapan, nagkaroon siya ng realization, is possibly, naka-angkla pa din. Naka-save pa rin. Pero again, this is highly debatable naman. So, hindi tayo Hindi mag-detail naman natin alam diba? Tingnan na lang natin. Sa alam ko, ginamit talaga siya mightily ni God sa area na yon. Ngayon, bakit ko binalikan yung sa parent at saka sa child? So, kaya ko binalikan yun is because there should be a balance. Kahit na traditionally, laging yung side ng magulang yung na-highlight. Sa Pilipinas, ano ba ang kultura natin bilang pamilya? Patriarchal kasi tayo Pero yung batas natin, ang panig niya sa nanay, matriarka. Matriarch ang panig naman. Although cultural Pero culturally, tatay talaga. Haligi pa rin ang tahanan. Kasi tinuturo din sa mga ngayon sa mga daycare centers. Di ba sabi, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Ang tatay naman ay halimaw. Kakaloko. No? Halimaw. Laseng. May sumigaw pang bata. Yung sa real no, isang teacher. Ang tatay ay laseng. Yung nanay ilaw, yung tatay siya daw. Tagapundi ng ilaw. My goodness. Hindi lahat ganon. Hindi naman kasi alam ng bata yung haligi. Oo, hindi rin. Ang halimaw, syempre. Alam ng bata kasi pinatatakot yung halimaw dyan. At saka, yun nga, malalim kasi na word yung pero haligi. Pero totoo, pinag-aaralan namin yan sa social work na patriarchal pa rin yung karamihan ng mga, lalo na sa tribe, ng mga tribes, mga IPs, mga indigenous people. Ano pa rin, patriarchal. Na ako naman, nothing against. Nothing against naman. Oo. Kasi, pag binasa naman natin yung Bible, mas heavy ang expectation ni God sa lalaki. Kasi, ang ikakanta na naman dito ay inequality na naman, ganyan. Just and fairness. Kaya pag minarinig ako na gano'n, inequality, justice, and fairness, ingat tayo. Minsan, pe-pray tayo kay God. God, bigay mo ko ni deserve ko.
Sure ka na hinihingi mo kay God kung ano yung deserve mo? Alam mo ba kung ano deserve ng mga tao? O yun. Then sasabi, ay ano na lang pala. Grace. Wrong view of oneself. Kaya tayo nagkakaganon. Hindi natin. Ang ganda nung sharing kanina ni Brian, di ba? Kung hindi tayo poor in spirit at wala tayong ganong attitude, wala. Hindi natin makikita yung need. Meron pa nga kahit umiyak ka, pero hindi ka naman talaga magpupursige na magbago, hindi ka magpupursige na magpatuloy sa word ni God, magpatuloy sa faith. Ala din yung pag-iyak mo, kumbaga nonsense din. Ngayon kasi pag umiiyak, ginagamit siya iyak meter ba yan? wine-weaponize yung pag-iyak minsan ng iba. Iba naman yung pagiging maang-maangan. Tandaan mo yung may bata na naka-bonnet na nanggugulo. Tapos natanggal yung bonnet na kasama daw niya yung tito niya, nawawala lang daw siya. Pero mayroong isang footage na isa siya doon sa mga nambabalibag. Bonnet. Ayaw ngayon. Ako niniwala ako. Ako niniwala ako na yung mga ibang nagrarally doon, mga maayos naman, hindi sila yung nanggugulo. It so happen na may mga sumali lang na gulo talaga ang gusto, okay? Yung walang pinaglalaban, yung nakasabay lang. Para syempre, ano yan Pero may iba nagnakaw daw. Tactic kasi yan. Yung nakikisabay ka sa sa ganun Para syempre, ang mapipin down, win-win din yan sa mga gusto ng gulo O kita nyo, yan ba yung peaceful na So kumbaga, sisiraan din yung rally So kumbaga, political move din minsan yung ganun So, yung mga ganung bagay, makikita natin na, kita mo, puro kabataan. Importante na sa bahay talaga mag-start. Ngayon, may mga kilala ko, may mga rare cases na matinoy magulang, pinagsasabihan naman talaga yung anak. Yung anak lang talaga ang pasaway. Okay. Kumbaga ginawa naman na ng magulang yung part niya. Pero ganun pa rin nangyari. Kung ginagawa ng magulang talaga yung part niya at yung bata is ganun pa rin, talagang wala nang maisisisi dun sa magulang. So pagka ganun, darating yung time, kailangan ma-receive nung bata yung due consequence if after many rebukes and corrections, ayaw niya na magbago. Now, going naman dito sa pinaka-binasa natin kanina, eto na. Bago ko masingit. Madami kasi yung view sa parenting. Kapag madaming, sorry sa term pag madaming mga view sa parenting at hindi mo alam kung saan magsisimula, balik ka sa Bible. Yan. Yun kasi yung ordained at blessed na salita at saka wisdom na pwede mong i-apply. Yung matutungtungan mo talaga. Yes, yun yung matutungtungan mong sure. Ngayon, kung may mga iba ka natutunan, ano yung parang mga ngayon, usong parenting? Hindi ako, yung mga napapansin ko na uso na parenting, yung hindi nila pinapalo yung anak nila, nahayaan lang nila, ganon. Ako medyo against ako dun Yung kunwari hinahayaan mo maghagis-hagis lang yung anak mo. Tapos meron sila explanation na, hindi, basta ganito, ganyan. Hindi. Dapat, umpisa pa lang, sabihin mo na mali yun. No, don't throw it. Tapos i-explain mo bakit. Ngayon, kung hindi man lang maintindihan, doon papasok yung discipline. Yung iba kasi may mga natutunan daw sa mga psychologists. And then, sabi ko, well-meaning yung mga yan. Well-meaning din yung intention sa mga anak nyo. Pero tandaan nyo na mas matibay pa rin pundasyon at tuntungan yung salita ng Diyos kaysa doon sa mga kung ano-anong nabasa natin. Buhangin yan sand yun Hindi ka magkakaroon ng strong footing doon sa mga bagay na yan. Tingin mo sir, pag nagkaanak kay ikaw yung spoiler type o ikaw yung disciplinarian? Siguro sa gitna lang. May time na kasi lately nag-give up ako na sige hayaan ko na. Gaya give up hindi yung give up na wala na talaga na give up mo na siya kay Satan. Hindi na may ganon. Yung parang may mga pinalalagpas ka. Kahit sa school may mga ini-ignore na lang ako. Pero pag gaya nga sinabi ko sa isang brethren natin, pag pinagsabihan kita, hindi mo unang beses ginawa yun. So kumbaga, nakita ko na
pinangatluhan mo na yon. Kasi normally, kumbaga pag isang beses mo lang ginawa yon at nakita ko na never mong ginawa uli yon, most probably, ang isipin ko lang doon, aksidente or hindi ka aware. Pero kunwari, dinalawahan mo, tinatlo ka, aware ka na ginagawa mo yun. Pattern na. Kaya sinasabi ko na yung ganung bagay. Dahil nga, siguro na sa generation natin, ay na ito, yung sumunod, na sensitive sa... Ano, Gen Alpha ba yan? Gen Z? Gen Z. Actually, even yung Alpha. Sensitive sila sa sarili nilang emotions, but they are not sensitive sa iba. Insensitive sa iba, sensitive sa sarili. For example, sa school, may mga bata doon na mapasok sa faculty, sensitive sila pag napagsasabihan, sensitive sila sa mga surroundings sila, pero hindi nag-good morning yon at hindi nag-greet ng mga teacher. So, hindi sila sensitive doon sa ganung bagay. Ngayon, pag nadadaan sila sa subject ko na personal development or basta ako'y teacher nila, lagi kong tinuturo yung tatlong bagay. Marunong kayong mag-thank you, marunong kayong mag-apologize, at marunong kayong magpaalam. Hindi kailangan maging Kristiyano para matutunan ka ako'y bagay niyo. Excuse, gano'n? No, mag-excuse, magpaalam. Kahit naka-close mo pa yung tao, marunong ka magpaalam na gagamitin mo isang gamit niya. Kasi, ibig sabihin nun, hindi mo inaabuso yung friendship, hindi mo inaabuso yung relationship niya. So, ibig sabihin, nasa kanya, kinoconsider mo pa rin yung authority ng tao doon sa lugar, pagkakataon at bagay niyo, kaya ka nagpapaalam. Sabi kong ganon, it's not about being Christian, it's about being human. So, kumbaga, regardless of your religious belief, uso pa man din yan, yung mga estudyante, no, dadaan-daan lang na halos bunggoing ka na, hindi babati yan. Sir, hindi ba parang pagmamataas yun? Hindi yun yung point. Ang point nun is... Teacher? Ha? Nagmamataas daw yung teacher? Oo, may mga ganon. Sabi ko, hindi yun yung point. Sa grade 12 nyo, second sem, mag-i-immersion kayo. I-deploy kayo sa ibang mga company. Subukan yung dalhin yung attitude na yan. Na grade 12, meron para immersion. Second semester. Meron silang immersion. Para siyang OJT pero more on observation sila and assistance. 10 days lang naman, 80 hours. Ang point lang nun is para magkaroon sila ng somehow close experience kung yun ba talaga yung gusto nilang kunin sa college. And might be, yun yung gusto talaga nila i-pursue na career. Maganda ang immersion actually. Pero kapag hindi nila natutunan yung mga basic na etiquette na gano'n na dapat nung bata pa lang natutunan na nila yun. Oo. Baka doon nila ma-experience sa workplace at sa deployment area na mapagsabihan o mapagalitan sila. Di baling mapagsabihan o mapagalitan na sila sa sarili nilang bahay, huwag silang mapagalitan o mapagsabihan sa ibang bahay. Yun yung yun yung parang tumatak sa isip ko na disiplina ng mga magulang ko . Gusto mo pa ba na iba ang magsabi sa'yo? Di ba? Oo. Totoo naman. Parang, kaya sinisit ako. Paano pag nakita ng ibang tao? Sinisit ako. Pati sa suot ng damit. Ang nangyayari nga parang bad cup ako, tapos yung ibang teacher good cup kasi yung iba hindi naninita. Sabi kong ganon, nag-attend naman kayo ng orientation, di ba, na bawal ito. Ano yung mga nakita mong damit na kasita-sita? Minsan naka-crop top, minsan naka-colored shirt na hindi naman departmental shirt. Ang usapan kasi sa orientation, either uniform or white t-shirt. Yun naman pala tapos, meron naman palang ganun . O kaya mag-ID ka naman. O yun. Dahil lagi ako naninita, nagpapalabas talaga ako. Okay? Baka sabihin naman ng iba, hala, nagpapalabas siya. Oo, papalabas talaga ako. Baka maisumbong ka. We'll cross the bridge when we get there. Kung may magreklamo man sa akin. Basta ang point ko lang is kailangan meron tayong discipline. Naniniwala pa rin ako. Nihintay ko na nga lang mareklamo ko minsan regarding doon. However, may discipline. May kailangan pa ring teacher na maging strict somehow sa kanila. Kasi, ang nangyari dyan, pag hindi mo sila dinisiplina, isipin nila, kinakayang-kayanan ka lang nila. Ganun yung gagawin nila. Hindi, parang nangyari nga, di ba? Parang sa nangyari nga yung kurakot sa DPWH, ganyan. Wala naman yung makukulong dyan. You see? Kumbaga, wala nang trust yung tao sa justice system ng Pero Pilipinas. kapag may nasampulan, medyo may takot. Hindi naman sa parang gusto ko yung nangyari sa tukhang, pero to drive a point. No. Nung yung tukhang kasi, although ayoko yun, kung totoo man yun, na talagang may pumapatay, pero
ay, totoo nga. Naman nila. Totoo nga may namatay. Nga, may namatay. Okay. So, may pangil, ano? But still, against ako na, syempre, yung innocent is mapatay. Kailangan pa rin managot ng mga people behind that. However, kailangan na masampulan na yung kriminal at mali talaga is may makulong. karampatang parusa. Hanggat ang nakukulong lang is yung mga petty na nagnanakaw pero hindi yung mga matataas na officials. Do not expect na yung integrity and trust ng tao sa government officials is maire-restore. Hindi, pabagsak yan. At the end of the day, kahit sino pa manalo, kahit sino pa yung mailuklok, laging antalo yung mga tao. Systemic nga daw, sabi ng mga, di ba nila, Vico. Kaya, ang magagawa natin, ang tanong kasi ng isang estudyante sa akin kanina, gumagawa sila ng speech Tungkol sa? Kahit ano, ang naisip ng topic is, new government, dapat bang palitan yung government? Ngayon, sabi ko naman sa kanya, new government ba o new me? Kasi, pwedeng kurakot yun nasa itaas, pero tayo nasa baba, nagkakalat. Sample, sabihin natin kurakot yung mga contractor, may mga SOP. Pero tayo naman sa education system, halimbawa, nangongopya. O sabihin natin na hindi pumapasok sa tamang oras. Maliit na bagay lang yun. Kumpara naman dun. Nagchat-chat GPT. Kunyari ganun. Sabi ko, you're equally corrupt. So, given the chance na ikaw yung nandun sa posisyon, ganun din ang... Mas malaki lang yung ratio. Ang tao na hindi mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi rin siya mapagkakatiwalaan sa malaki. Pero kung sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka, be expected na sa malaki yung pagkakatiwalaan ka rin. So, yun din yung reason ba't hindi ako nakikipost or nambabash dun sa mga ganun, sa mga nepo babies, hindi ako nakikibash. Kasi, sila, yung mga kasalanan nila is na-expose lang. Pero tayo, may mga kasalanan din tayo na hindi na-expose. Okay? Meron pa, you will rot in hell. Di ba? May mga ganon. Siguro, time din yon to reflect na anong area ng buhay ko yung ako yung corrupt or tapos ayaw kong ma-broadcast. Ayaw kong ma-broadcast. So, doon mag-reflect. Magandang mag-reflect tayo. Meron ba akong may area ba ng buhay ko na ayaw kong ilabas? Na dahil corrupt din ako sa area na yon? Yun. Tandaan na yung corruption, prevalent yan. Hindi lang doon. You can be corrupted with money. Pwede kang corrupt sa time. Pwede ka ring corrupt sa mga gamit sa gobyerno. Hindi lang pera ang nakokorrupt. Nakokorrupt din ang time. Nakokorrupt din. Yung kunwari teacher ka, hindi ka nagtuturo or paputyo-putyo yung turo mo. Papasok ka, alas 10 ang klase mo, 11 ka na papasok. Tapos pag sinita ka, para bang hindi mo kilala yung sarili mo na hindi ka nagtuturo. Yun yung nakakainis Maang-maang. Yung maang-maangan pala. May mga tao kasi na akala nila, yun na yun. Akala nila yung magturo, yun na yun. O kaya kailangan may objective na no? May standard Kaso nga lang sa sobrang labnaw ng tingin sa teaching profession, para bang okay na sa kalay putyo-putyo tapos magagalit kapag nasita. Magagalit dun sa nagsumbo, magagalit dun sa nanita. Lahat naman ganun Sabi, may ganyan ako kausap. May gumanon. May ganyan ako kausap na, kasi nasita ko yung, bakit si ganito? Nasita ko yung bata kasi nangungodigo. Sabi niya, di ba po, nung bata tayo, nangungodigo din tayo, bla bla bla, ganyan. Ganda ng sabi ko mukha mo sabi ko, Mami, pasensya na po, Hindi po ako nangungodigo nung sa area po na medyo mataas yung moral compass po natin. Wag po natin lahatin. Tsaka po hindi po maganda na parang gina-justify pa po natin yun. Sabi nga ni Brother Brian, di ba? Nakakahiya na nga. Proud ka pa. Di ba dapat ginawa? Pinagmamalaki. So sabi nga niya, nakaka-proud ba yun? Kaya tumatak sa akin yun Hindi mo na nga dapat ginawa. Parang proud ka pa. Nakakahiya na. Sa flip-flop yan. Pinagmamalaki mo pa. Pinagmamalaki pa. Ngayon, balik tayo dito. Bakit mahalaga na pag-usapan natin na yung bond servants. Trabaho na to. Trabaho na to. Setting na tayo. Trabaho.
Pag sabi bondservants dito, yung mga alipin, mga utusan. Okay. Ngayon sabihin nyo, i-justify muna natin ito yung current setup ng Roman era or Roman time, may mga slaves, okay? Yung usapin na ine-encourage ba or didi-discourage ng Biblia yung slavery or ine-enforce, ilang beses natin in-explain yan na no. Though hindi man yung parang hindi siya movement. Hindi siya movement na kinokondone na alisin yung slavery. Remember, yung Christianity pa rin ang isa sa ginamit para ma-weaken yung slavery hanggang ma-abolish siya sa ibang bansa. Saka si Jesus, hindi naman na tapusin ang kahirapan. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun na message niya. Yeah. Ibang message. Kingdom eh. Kingdom. Para sa kanya, mas matinding sakit ang kasalanan kaysa sa kahirapan. Kaysa sa slavery. Kaysa sa sakit. Kaysa sa sakit sa physical na katawan. Kaysa sa social illness. Yung kasalanan pa rin ang pinakamabigat na dapat solusyonan para sa kay Jesus. So, meaning to say, itong bondservant, ang utos ni Jesus, sumunod kayo sa mga master nyo. Ganun din na may kingdom mindset may king. Sumunod kayo sa hari. Sumunod kayo sa master nyo. Pero dito obvious na according sa flesh. Oo, yun so, yung sa English eh. So, ibig sabihin, yung boss mo talaga, literal na boss mo, sumunod ka sa lahat ng bagay. Naalala mo yung tinanong na TV Patrol na driver, sino ikaw ang boss mo? Si Jesus. Tama naman, pero charismatic siguro yun. pero yung literal, sino yung boss mo? Sino yung supervisor mo? Sino yung immediate supervisor mo? Dayon. So sabi dito, sumunod ka. Oo nga naman. Hindi lang pag nakatingin siya. Lalo pa pag walang nakatingin. May ganun ba sa madalas? For example, nakukwento ng isang brethren natin yung isang brethren natin kinukwento. Yung parang, kasi nagda-drive siya Dadrive niya yung mga kasamahan niya papunta dun sa station Ang gagawin, hindi muna sila bababa. Yung mga kasama niya, hindi agad bababa. Papahinga muna. Ngayon, pag nandun na, bumaba na, papahinga uli. Ala dun yung ala dun yung may-ari. Ala dun yung boss nila. Tapos pag sinumbong, magagalit. Di ba? Form ng corruption yun Sige lang. Nakuha na ako. Form ng corruption yun Para maubos na. Okay. Form kasi ng corruption yun. Yun din. Akala natin pera lang. Yung yung katamaran sa trabaho. Maghapong nagsiselfone. Form ng corruption yun. Sabi nila kasi ito naman madalas naman sinasabi, gusto nyo ba ng konting trabaho pero malaki sweldo? Gobyerno kayo. Yung sinasabi nila Now, being in the government for almost 8 years or magna-9, maaari kong sabihin, yes, maraming instance na totoo yun. Meron din namang mga talagang masisipag. Now, the problem is, kaya merong taong sobrang sipag ay dahil merong taong sobrang tamad. Siya ang kumocompensate. Siya yung kumocompensate dun sa mga hindi ginagawa ng tamad. Na kadalasan, sila nga ang mga malalaki ang sweldo. At sila pa yung napapaboran. May magandang part dito Sorry, maisingit ko lang. Medyo comedy dito. Sige. Merong dati nag-OJT ako sa BIR. Wow. Okay. Meron dong isang empleyadong galit na galit sa kanya lahat ng mga tao. Kasi dishonest. Sa oras. Wala mo magta-time in. Pupunta lang sa mall. Tapos babalik pagkakain. Ganon. Tapos di magtatrabaho. Manonood ng movie. Ganon lang. Okay. To the point na yung mga ibang mga tao nahahawa rin. Okay. Tapos ang pangit nun. Nung raffle, Christmas, siya pa yung nanalo. Ito naman. Buenas Eka. Anong tao na yun, Eka? Dito, binabanggit yun. Na nakakatawa. May mga tamad na sila paminsan napapaboran. At bakit? May mga righteous. Kasi hindi naman fair ang mundo Actually, hindi mundo Hindi fair yung mga tao sa mundo. And hindi rin perfect ang wisdom ng mga nasa itaas. Hindi rin perfect yung wisdom ng mga nasa ibaba. Okay? So, meaning to say, merong magiging unfair at unfair na treatment. Pero ang warning, pagharap natin lahat kay God,
lahat ng unfair treatment na maganda na nakuha mo na hindi dapat sa'yo, babalik mo. Either ibabalik mo, pagbabayaran mo. Tapos itong mga hindi na-compensate, sila yung may reward sa heaven. Ngayon, ang nakakatakot dito, akala mo ang boss mo lang is yung sa flesh. Ito ay warning or takot sa mga tao na pinawawalang bahala. Ngayon, kung hindi naman sila Christian, sige, go lang. Bahala kayo. Pero tandaan nyo, merong Diyos. Okay, bilang Kristiyano sa area na yan, ano ang dapat mindset? Bilang Kristiyano, mindset, ang master natin, si Jesus. Siya yung great rewarder natin. Ano ba, sir? Pwede ba magreklamo? Yung proper. Mag-Christian ka. Hindi murmur. Hindi murmur na para bang pag nakarap nagtatanong yung boss, may mga concerns ba? Ano ba problema? Hindi magsasalita. Hindi magsasalita. Pero pag nakatalikod na, alam niyo ba? Bakit kanina nagtatanong na yung boss? Tapos wala kayo sinabi. Tapos ang madalas na dahilan, kasi, nung minsan nagsabi kami, hindi naman sumunod. Pagka ganon, ang ginagawa ko, pag sinabi ko minsan di sumunod, gumagamit na ako ng ibang terminology. Katulad kanina, ilang beses nang sinabi yung yung bintana na parang mahuhulog na doon sa classroom nasa 3rd floor. Sinasabi ko yun doon sa mga estudyante kasi sila yung naka-room doon Yung teacher lumilipat pero yung estudyante doon. Sabi ko, sabihin nyo. Kala ko hindi sinabi. Sinabi na daw, sinabi na rin ng advisor. So, nung nag-report ako sa admin, ganito yung pagkakasabi ko. To whom it may concern, follow up lang po. Pinicturean ko yung bintana na mahuhulog na. Follow up lang po. Sabi daw po, na-i-report na daw po ito, blah, 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 ganyan-ganyan. Follow up ko lang po kasi may parating po uli na bagyo. Baka po maging hazardous na naman nito. Mas nakakatakot po kung may mabagsakan pa po nito. Pero, ang gusto ko lang sabihin, talaga, kung pwede lang, noon pa sinasabi sa inyo yan, my goodness naman. Pero hindi mo sasabihin na ganun. Kumbaga, wala lang filter. isi-season mo pa rin yung speech mo ng maayos. Kasi, kung gusto mo na merciful si God sa'yo, maging merciful ka rin sa ibang tao. So, nung time na to, nung sinusulat ito, maalala mo si Philemon. Si Philemon, isang master. Karagatan ba? Sige, kung yun yung gusto mo. Si Philemon, yung master, tapos ang slave niya, si Onesimus. Si Onesimus tumakas, kasi may ginawa daw something. Though madadaanan naman natin to in the future. So, ngayon si Paul, siguro, nagsishare si Paul, na-convert itong si Onesimus by preaching the word of God. Ngayon, naging Christian si Onesimus. Tapos, si Onesimus ang slave? Si Philemon yung master. Okay. So, parang kinakausap niya si Philemon, sinulatan niya si Philemon na tanggapin niya uli si Onesimus. Hindi na bilang slave lang, kundi bilang brother in Christ. Wow. Kaya dito nasisira yung structure ng master and slave. Kasi, one with Christ. Yes. Kasi kung slave ka, tignan mo yung boss mo as if nag-work ka kay Christ. So, ibig sabihin, hindi mabigat sa kalooban mo, kundi mahal mo yung boss mo or sabihin natin may malasakit ka sa boss mo. Sa bilang banda naman, kung ikaw naman yung master, maayos din yung pakikitungo mo doon sa hindi alipin slave talaga mo. Na hindi parang, yung alipin na parang gamit. Kundi parang parang maayos ka na employer sa empleyado mo, may paki ka. Hindi yung hindi ang tingin mo lang sa kanila ay workforce. May malasakit. So dahil doon, masisira na yung structure ng master and slave mentality. Ngayon, sa Roman era, halos more than half ng mga tao na makikita mo sa mga kalye o kanto ng Roman Empire, karamihan yon slave. So, yung less than half no population, yun yung mga mayaman, yung mga well-off. Yun. So, kumbaga, kung sasabihin natin na, hindi, wala nang slavery, baka nag-iba lang ng anyo. Hindi ko naman sinasabi na, slavery talaga yan. Hindi, baka nag-iba lang ng anyo.
Ngayon, ang may sasuggest ko naman. Tingin mo slavery yung natin, pagtatrabaho? Yung sa amin, kasi medyo maluwag naman yung, hindi naman demanding yung boss namin. Hindi, at saka may na rin tayo, may mga entitled na tayo, di ba? Mga leave, mga... Tsaka pag alam mo yung memo, alam mo yung batas, hindi ka pwedeng kasi lahat tayo is under ng batas. Okay. Pero syempre sa Christian, yung tayo ay nakapailalim na sa grace, hindi na tayo under ng law. Pero doon sa sa workplace, under tayo ng law of the land. Yun yung gusto ko sabihin. Hindi tayo yung law na yung sa Bible na Old Testament. Ngayon, kunwari, may sasabihin yung holiday, principal or may sasabihin yung assistant principal or yung admin na taliwas sa pagkakaalam mo. Tapos, meron talagang memo or merong batas. Hindi sila mas mataas doon. So, yung sinasabi ni Tulpo na mas mataas ang mga tao, minsan mas mataas yung tao kaysa sa batas. Kalokohan yun. Okay? No one is above the law. Kaya medyo naewan ako na sinabi niya yun. Hindi ko pala papanood eh. Sino ba nagsabi? Si Tul. Erwin? Di ko sure kung si Erwin o yung isa eh. Si Rap? Basta Tulpo. Sabi niya, sometimes we have to bend the law because people are greater than the law. Basta parang ganun yung context niya. So, senador siya, gano'n? Sabi ko, no. No. Kaya pala may lumalabas mga meme na law bender. Law bender nga kasi. We have to bend the law. No. Kaya nabe-bend yung law. Si Erwin nga yata. Kaya nabe-bend yung law because hindi tuwid yung law enforcer. Pero law should not be bent. Mali kasi yun eh. Ano yung mga sa tingin mo sa workplace, yung kadalasan na abuso? Yung pagiging late. Ang profession ko kasi teaching eh. So magkaiba kasi tayo ng Sa amin ang view. Sa amin ang nakakaabuso talaga. May flexi naman kayo. Sa amin madalas yung flexi. May flexi kami provided na yung unang period ay yung unang klase mo is papasukan mo dahil teacher. Sa amin kasi 6 hours kami na teaching Ngayon sasabihin ng iba, ay hindi. 4 hours lang na may load mo, ba't ganyan ka oras pumasok? Basta yung pag-stay mo sa school, 6 hours. Okay na yon. Basta ang maximum na teaching hours namin is 6 hours. Pero kunwari, nabigyan kami ng 5-4, hindi namin kasalanan yun dahil hindi mo kami gumagawa nung schedule, hindi mo kami naglo-load So, basta 6 hours. So, kunwari ako, ang pasok ko na ang unang klase ko kasi 10 Pasok ko na 9:50. 9:45, 9:30. Dahil 10. Pero ang uwi ko is 5. Basta 6 hours. Hindi ako pwedeng umuwi ng less than 6 hours. Hindi pwede yun. Ito yung abuso. Late ka na nga, meron kang klase na gawa mo pang mag-agahan. Nag-breakfast. Nag-breakfast ka pa. Grabe late ka na, tapos nag-break ka. Tapos kapag sinumbong ka, akala... Taka ka pa. Tapos makikipag-chismisan pa. May pag-chismisan pa yan. Ikaw pa yung galit doon sa nagsumbong at saka Kaya kanina, may nireport ako teacher, ibang naman. Kasi minsan may nireport ako, galit na galit at gigil na gigil sa akin. Sabi ang tawag dito, manong kinausap ko man lang daw siya, kang ganon. Sa akin naman, hindi ko na siya pinatulan, hindi ko na siya kinausap. Ang sabi ko, dun sa principal namin, hindi po niya ata naaalala na nung minsan pinagsabihan ko siya, pinagtawanan lang niya ako, tsaka binaliwala niya. So what is the point na kakausapin ko siya? Kumbaga, di niya sineryoso. Di niya sineryoso. And it is the same issue before. So, ano ang point na... Kumbaga, may grace na nga Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun. Ewan ko kung pinarating sa kanya ng principal namin. Okay? Kasi sa akin, dahil head nga ako, kahit hindi ko siya handle, regardless, pag alam mo na TVL kasi yung reklamo, department ko yung TVL kahit hindi ko teacher yun, may karapatan ako na mag-report. Dahil na naapektuhan yung department ko. Yun. Nagalit sa akin. Doon nag-war freak doon sa GC. Hindi ko lang pinatulan. Magharap-harap daw kami. Sabi ko, sige po.
O hindi naman niya ako kinakausap mula Ayaw, nun. no? Ayaw. Ade sige, wag kausapin. Yung gumagawa pa ba ng tama, mahihiya sa gumagawa ng mali. Grabe naman. Hindi pa madalas pang hindi naka-uniform yun, ha? Pasaway talaga. Pasaway talaga. Tas kasama yung anak lagi doon sa, babae. Kasi nga matagal na sa DepEd. No? Kumbaga kung issue lang, kunwari itutuloy niya yung complaint niya, nagsulat pa lang letter eh. Kung itutuloy niya yung complaint niya sa akin, papalagan ko siya. Ng letter din. Letter din. Siya talo doon kasi kung babalikan niya ako ng about sa mga work ethics and professionalism, talo siya, mauungkat lahat do violation niya. Hindi niya sa akin pwede ibalik yung pagsusot ng uniform kasi kahit umuulan, naka-uniform ako. Hindi niya sa akin pwede sabihin yung hindi wanted the flag ceremony kasi siya hindi. So kumbaga, kung magte-technical lang kami, talo siya. Kasi ang dami niyang violation. So, minsan, pero kompleto sweldo ng mga ganon. Yun yung unfair. Yun yung unfair. Walang kaltas, no? Then people will not realize minsan bakit may pangit na nangyayari sa buhay nila. Hindi nila maiisip yung ganong ginawa nila. Kaya nga sa mga estudyante, sinasabi ko, kunwari, may mga nangyayari. May balik no? Ay, sorry. Yun sasabi sa mga estudyante ko, hindi kayo nahuli, nanangopya kayo, nanandaya kayo. May balik yan. Pero kung hindi bukas ang kaisipan nyo at kaluluwa nyo sa ganyang pag-iisip o bagay, hindi nyo pa rin maintindihan na yan yung bayad sa lahat ng mali na ginawa ninyo before. Kaya, kung hindi ka naman pinagbayad, minsan kasi merciful si God talaga eh. Kaya kung may pangit nangyari sa buhay ko, isa sa kinoconsider ko, Lord, ano yung ginawa kong mali? Kahit na, pero magandang mindset yun. Kasi Iwas nga, angas. Hindi kasi Iwas nga, yabang. nagkakamali din ako. Pero ang hindi ko lang ma-attempt bilang teacher, yung hindi mo aayusin yung pagtuturo mo sa mga estudyante. Di baling masabihan ako masungit, di baling masabihan ako na sabihin natin stricto. Ang ayoko lang masasabi sa akin is hindi ako nagtuturo. Kasi base yun. Masakit yun. Oo. Masakit sa'yo yan. Oo. Parang sinabi mo na wala akong kwentang tao. Yun, yung pag sinabi mo hindi ako nagtuturo. Okay? Pwede mo sabihin na, ay, bihirang mangiti yan eh. Ay, ano yan eh, busit yan eh. Okay, wala problema sa akin yon. Ang wag na wag ko maririnig yung hindi ako nagtuturo. Ngayon, kung talagang kaya ng ng bilbil nila o kaya ng gilagid nila na tanggapin at marinig na ireklamo sa ng mga bata. Ano sa akin yun very sensitive ako doon na manggagaling yon sa bata. Kung sa mga ka-work ko lang na hindi ko naman sila estudyante, walang problema doon. Pero kung sa bata mismo at iba-ibang estudyante at iba't ibang taon na sinasabi yun at hanggang ngayon yung pa rin sinasabi. Consistent ka. Baka pwede naman tubuan ng hiya. Baka pwede. Yun. So, yan yung isang problem na nakikita ko sa sa workplace. Tagal, kapag yun nasanay sa mali, ang hirap baliin. Tapos yung iba, yung talagang yung pagmamaang-maangan nila, ito todo nila. Para iba yung tao, ibang tao yung gumawa. Maging fair din naman tayo. Kung di mo kayang... parang ay, di ko alam yun, si ano na lang. Kung di mo kayang buhatin yung burden ng ibang tao, huwag mong dagdagan. Yun dagdagan. Kasi nakakainis eh. Ang ganda nun. Hindi ko masasabi na very effective ako na head. Okay? Pero kumbaga, kunwari, magpapaalam yung mga teachers. Lagi kong tinitignan, may klase po ba? Wala. Or kung emergency talaga na kailangan niya umalis, for example, is yung may na-stroke yung nanay, tatay, kailangan niya umalis. Ano pa yon? Naghahanap na agad sila ng reliever or papalit. Hindi nila hinahayaan na walang papalit. So, ano yung point? Na wag mong higpitan. Kung magbabayad lang ng kuryente, wag mong higpitan. Basta wala namang klase at nagagawa naman niya ng maayos yung work. Kumbaga hindi ka strict sa gano'n. Oo. Hindi mo sila kailangan bantayan 24/7. Ayun naman. Basta yung output. Oo. Tsaka, may malasakit sa estudyante. Malalaman mo na yun eh. Tama yung sinasabi mo. Sa maangan, medyo sa akin yun. Ay, sorry. Yung maangan na, ang tawag dito, tinuro mo na.
Next, ituturo mo uli. Tapos next, ituturo mo uli. Tapos nakalagay pa dun sa laptop, most outstanding master teacher. Minsan binuwisit ko tanggalin mo na yan. Kaya naman, most outstanding. Kaya, gulangan lang na gano'n, para hindi sila mautusan o trabahuin yun. Tinatamad. Minsan nga, parang kanyari may mga seminar sa amin, tapos parang, ako matin dyan. Di kapag ako matin dyan, ako tatanungin. Kaya nga kaya kami, pinapa-attend lahat. Para hindi lang isa nakakaalam. Sa amin kasi, mga ilan lang pwede. Sa kasi, isang slots lang. Ganun lang yun. Yun pala. Ugali pala ng tao yung pag ganun. Ngayon, kunwari, may mga maggagaganon, may mga bulong-bulong. Tapos, sineminar namin. Kaya minsan, naiinis sila sa akin Kasi didiretso ko Sabi ko, sineminar natin yan, di ba? Tama naman. Kaya nga may seminar seminar natin yan. Para walang turuan. Ano pa yung purpose sa seminar? May isa pa. Meron ito. Sorry, ito. Bago ko makalimutan. No problem. Kay Che, ang problema, yung mga PDS, sarili yun, di ba? Normally, ang gagawin lang nung parang yung mga teacher, yung mga teacher parang inutusan na siyang i-print. Lahat ng PDS nila. Sa amin ganito. Yung gagawin namin PDS namin lahat kasi PDS personal Ang gagawin lang nung AO namin tsaka nung ADAS, i-check lang niya kung may mga mali. Ibabalik sa amin. Pero yung pag-print kami, sipin mo ako ilan kayo sa faculty nyo? Sabihin natin na 60, 70 kayo. Yun na lang ginawa niya, 67. Tsaka personal yun. Delikadesa na ikaw yung gumawa. Kasi hindi kasi ako marunong anak niyan Paano yun? Gano'n na po ba kayo katagal sa DepEd? Hindi ako marunong kasi mag-print yung mga print na yan. Kung dayain ko po, mapipilitan po ba kayo na Pero pagka ganun, ang ginagawa ko, tuturo ko minsan makalawa. Pero yung makatlo, hindi na. Okay. Hindi na. Makatlo, hindi na. Regardless of the age. Nag-no ka rin. Regardless of the age. Ngayon, maganda tuturo mo, regardless of the age. Kaya minsan, pag paulit-ulit na akong inaano, meron akong na-admire nangingilag silang gano'n. Meron akong in-admire na katrabaho ko. Na sinabi ko sa kanya yun. Dahil nga, talagang lumapit siya sa akin at nagpaturo. Hindi siya nagpagawa. Paano ba ito Iban, para susunod hindi na ako lalapit sa iyo. Para ako ako pa, oh my gosh. Yung masarap turuan yung gano'n. Bihira kasi yun Sana lahat. Mga 1 out of 10. Sobrang, sobrang bihira niya pero talagang, wow. Isipin mo kung lahat ng tao gano'n sa opisina niyo. May teacher nga doon para bang, tanda na ako, mag-retire na ako, wag niyo na akong bigyan ng advisory, ganyan. May ganun. May mga ganun. Tapos minsan parang, pag wala siyang klase, tuwad-tuwa, ganyan, abot ang post sa comment section sa social media, ganun yung hobby niya, hindi pa naka-uniform yun. Then minsan, kasi nga lagi ko naririnig yung ganun, ayoko na maririnig sa mga mas matanda sa akin at mas unang generation, ayoko maririnig sa kanila lahat ng uri ng katamaran. Kasi, ang pangit Model ka dapat. One day kami, sila na. Ibig sabihin, yung edad nila, kami na yun One day So, sinabi kong ganun. So, sir, ibig sabihin po, yan po ba yung legacy na gusto nyong gayahin namin kapag yung edad namin ay nasa edad nyo na? Medyo na siya ay, hindi naman ganun, sir. Pero sa loob ko, hindi, ganun yun. Hindi ko lang sinabi. Kasi yun naman talaga na para bang, porkit maluwag yung work, hindi ka na sumusunod. Ayaw nila ng masungit o stricto na pamamalakad. Pero pag niluwagan naman, inaabuso. So, parang, wala na nga respeto sa ang tawag dito. Wala na nga respeto sa sumusweldo. Pero sa private, try mo. No. Tanggal ka. Nakabili kasi ng karapatan yung ibang mga government employees. Minsan kasi sa backer. Malakas sa Hindi mo ba kilala yung
Pero ikaw, kilala mo ba yung Diyos? Kasi kung kilala mo yung Diyos, hindi dapat ka ugali mo. Lalo na kung Christian ka. No? Now, how do we handle kung meron tayong, as a Christian, kung meron tayong mga ka-workers na umaabuso ng gano'n? Kinakausap ko, kapag mga twice na niyang ginagawa, kinakausap ko. Nagpapapuno ka ba? Oo. Pero kunwari, matigas talaga yung ulo, reported ka na hanggang doon sa principal. Bahala ka na. Lalo na kung war freak yung teacher na yun, bahala ka sa buhay mo. May one time nga, gusto na mag-resign Meron naman, pinipigilan ko. Kunwari, dala lang ng emotion. Pero kunwari, emotional vampire na, laging, gusto ko na mag-resign Kunwari na marinig ko na naman yon sa same na tao. Go! Sasabihin ko susunod, go. Kasi po, sayang yung posisyon, maraming may gusto. May mga teachers or may mga empleyado kasi na para bang sila laging victim. May mga ganon. Hindi, totoo. Yung parang sila yung kawawa. Sila yung kawawa. Sila yung, ako nga, sa totoo lang, ganito. Ang dami ko nang ginagawa. Minsan ko lang tawagin ko, daing Bakit daing? Puro daing. Puro daing. Yung hindi mo nila makausap ng medyo intellectual, na medyo creative. Hindi mo makausap na ang pinag-uusapan nyo ideas. Pero meron naman sa iyo puro utos. Gano'n. Puro utos sa akin? Yung pala utos siya, gano'n. Meron ako ibang tauhan na bossy o dominante. Dominante. Sa mga kapwa teacher niya pagka gano'n. So, nag-general ako na careful naman po tayo, kasamahan po natin niya, maging professional po tayo sa mga kasama Paano natin. siyang naging bossy? Anong way? Utos lang, pakibuhat naman yan o gano'n. Ay, hindi ba nilinis yung side comment? Minsan yung tono din ng boses. Okay. One time, ang ginawa nung isa sa mature na teacher ko doon na naging din sa private school. Sabi niya, girl talk daw sila. Kasi iba ang approach pag babae Hindi sila lang. Kaiyakan pa nga Pinagsabihan niya. Sabi ko, ma'am, thank you. Kasi kung ako yan, iba ang approach na, kasi syempre, laki ko. Iba yung approach na, ito ang approach ko, kako. Pero tama yan. Sige, girl talk kayo. Hindi ko na pinakailaman. Ngayon, bilang, kunwari, head, kahit na konti lang hawak mo, hindi mo kailangang alamin lahat. Kumbaga, pagkatiwalaan mo sila, hindi mo sila kailangan na yung parang, yung hinihintay mo magkamali. Pagkabigyan mo sila ng tiwala. Pagka gano'n, gagaan yung trabaho mo Hindi ka nakapulis. Oo, hindi ka nakapulis. Ako hindi ako naninita ng di naka-uniform lately sa mga teachers ko. Kasi maulan Pero kunwari, hindi na maulan, medyo nagre-remind ako. Pero hindi ko sinasabi na hindi kayo naka-uniform. Tignan nyo ako, naka-uniform ako. Hindi ko sinasabi yun. Yung life mo ang bahala na magsalita doon. Hindi mo kailangan. Tsaka, between bills at tsaka coins, yung mas may value yung hindi gano'n nagsasalita. Hayaan mo na yung light at tsaka yung salt na dala mo is maging flavor doon sa workplace. Hindi nila maibabato yun. Tsaka bago ako manita ng teacher, hindi na estudyante teacher kasi work yung pinag-uusapan natin dito. Sisiguraduhin ko na hindi niya maibabalik sa akin yung isisita ko sa kanya. Blameless. Kasi parang hypocrite ko, nasisitahin ko siya sa isang bagay na ako mismo. Hindi totoo yun. May mga ibang may alam ako, syempre, na hindi naman siya pumapasok palagi. Paano ko siya magsisita ng hindi pumapasok? Yun nga yung mawawalan siya ng power. Oo, yun. Ganun din yung kaso nung isa. Yung teacher na nag-war freak na, yung head niya kasi din, minsan, hindi rin naman gano'n pumapasok. So, hindi rin siya mapagsabihan ng maayos nung head niya. So, ang nagsasuffer, yung department namin na hiwalay dun sa department nila. Siguro kung merong honest na assessment and evaluation ng sarili, siguro yung workplace natin would be better. Siguro yung iisipin lang natin na pag hindi ko ginawa to, may ibang mahihirapan. Kunwari sa pasahan lang ng grades, biruin mo hindi ikaw yung advisor. Subject teacher ka.
ang pinakatulong mo na, agahan mo magbigay ng grades. Kasi, huwag kang pabigat. Hindi ka na makatulong, huwag kang magpabigat. Kasi i-average siya nung i-average siya nung ibang, nung advisor eh. At hindi lang ikaw ang subject teacher nung advisor na yun. So, ganun din sa workplace. Na para bang... Kasi ang dami nating team building na ginawa. Oo. Nangitim ka na sa team building, ala pa rin na-develop. Di ba may mga team building tayo na kapag kailangan buhatin natin ng sabay-sabay? Oo. I-apply naman sa trabaho. Baka kalala nila yung gagawin. Oo. Lahat may moral lesson yun eh. Kaya nung... Pampa-team building ako. Kaya nung may co-teacher ako na sa kanya na inasa lahat. Kunwari sa kanya na inasa lahat yung... minsan may mga tao kasi yung hindi pa reklamo. Oo. Yung kahit kanya iasa mo sa kanya lahat, although masakit sa loob niya, pero hindi siya magpapakita ng reklamo. Ganito yun, Brad eh. Kunwari ikaw yung nagmagandang loob na maggawa ng picture ng PDS. Ayan. Ang nangyari kumalat na ikaw yung gumagawa ng picture. Lahat na nagpagawa. Friend kita ha, hindi ka nagrereklamo. Ako, parang naramdaman ko yung ang tawag dito, yung work, yung para bang hindi na niya yung bigat. Nagsalita na ako. Uy, baka naman pwedeng magbigay-bigay naman kayo dyan, kahit 20 lang, o kaya pagkain, para pampalubag loob naman, di ba? Na, hindi, half meant yung joke ko na yun. Okay? Hanggang sa... May kumagat. May mga Ako mismo, ginawan niya ako kasi friend kami. Kaya... Problema, kumalat. Hindi ko nga alam ba't kumalat eh. Kaya kung ginawa ko, binila ko siya ng gusto niyang coffee. Pinabili ko siya ng coffee. Wow! Na ganon. Ang tawag doon is, yung pagbibigay. Compensation naman. Trabaho yun eh, work. Tsaka hindi mo inaabuso yung friendship. Kahit close kami nung teacher na, hindi ko inaabuso yung friendship. Close naman kayo, malakas ka naman dun eh. Nahihiya ako, so binigyan ko siya. So, nakita ko nagsunod-sunod, hindi ko alam paano nakalabas na siya yung nagpiprint. At saka siya yung sa akin. Nag-insist na, sige, ako bahala, wala kang picture, sige, ako bahala, huwag ka na magpa-picture, ako bahala. Mas kami nga lang kasi nga goods. Kumangkas. Kasi nga goods kami. Ngayon, ginawan din niya ibang friends niya, kumalat. Ngayon, saludo naman ako doon sa mga nagbigay ng tinapay, nagbigay ng 20-20. Abuloy. Hindi, ang punto nun, kahit na konti lang binigay mo, ang point nun, hindi ka abusado. Yun din. Iba ganito eh. Uy, balong, pasuyo naman yung tita mo, tito mo. Pwede bang wag tayo nagla-love bombing? Yung wag nating i-maskara yung pagiging tamad natin. Okay. Mga incompetent. Wag nga nating lambingin wag nating i-package yung katamaran natin sa pagiging malambing. Sir, paano ko kaya ito may apply? Medyo maganda tong paano ko i-apply yung, dapat kaya nyo na yan, Xerox lang yan. Sa meeting, pag ganon, i-address nyo ulit. Yung mga petty na katulad nito. Okay? Again, generous naman tayo bilang Kristiyano na, yes, pwede tayo, kunwari, tapos ka na. Madalas ako ganun na hindi yung madalas ako na ganun na mabuti kung tao, hindi. Parang binuhat mo na may bangko mo. Madalas ako na nakakayari agad. Yun. Kasi, didiskartehan mo lang paano mayari agad So, pag nakayari ako agad at kunwari, kailangan ng help, mga ganyan, sige, mas nagiging available ka sa iba. Pero yung kunwari, may ginagawa ka, tapos sasabay pa, dapat alam na niya. Medyo konting, delikadesa, na busy yung tao, kasi sumabay, aralin mo din. Yun. Pero may mga hindi makahalata. Ang kapal na ng mukha, no? Hahabaan mo yung pasensya mo sa iba. Pero sometimes, you have to tell them the truth. Kaya mga estudyante ko, sabi ko. Sa meeting, no? Kaya sabi ko yung mga estudyante ko, pag naging teacher kayo. Kasi, ang problema kanyari, ang experience po kasi, ako, personally, karamihan, mga na-abuse yung mga bata naman. Okay. Ng mga may edad. Kasi, hindi mo naman pwedeng pagsabihin yung may edad. Na parang... Ikaw, oo. Ako kasi... Pero hindi ngayon, uwaano na din ako. Kasi may authority ako Uwaano na din. Dahil head ako, ayun. Kahit na mas matanda ka sa akin, may authority kasi ako sabihan. Though medyo ibang alay packaging. Ayan. Tama.
Pero minsan kasi sobrang pagpiprint, pagsiserox, ganun na kasi. Hindi kasi nare-realize nung iba. Pag-encode. Akala kasi nila ganito. Kala mo, Simple lang naman yan eh. Pero yung maliliit na nag-accumulate, kahit na sabihin natin simple yan, ano pa rin yan? Madami pa din yan. Hindi nila naiisip yung ganun. Kaya mo naman yan. Parang yung kunwari, nakisuyo ka na magpagawa ng program, type-type lang naman yan. Hindi na nare-realize, mahirap yun. Nagpapa-edit ng video. Magaling ka naman. Oo. Magaling ka naman, kayang-kaya mo yan. Huwag ka nga manipulate, huwag ka nga mag-love bombing na ganun. Konting delikadesa. Siguro yung mga paminsan-minsan humingi ka ng tulong, okay lang. Ako, ano ko naman, ako kasi ugali ko, kung mayroon magpapasuyo ako, laging may bayad o kapalit. Diba? Kasi may kakahiya, diba? Hindi, kahit may... nasabihin nun na wag na, magbigay ka pa rin. Kung bahala sa kape mo, gano'n. O sa matcha mo. Or kaya naman, sa susunod, kunwari, test paper folding, siya naman yung humingi ng favor, magbigay ka. Yun. Hindi one way. Ang problema, wala rin kasi. Sa akin naman, sa work. Walang opportunity. Hindi. Parang, kunyari nagpatulong ako. Wala ding may kayang gumawa. Yun din iniisip ko eh. No. Well, darating tayo dyan. Ako naniniwala ko magiging maayos dyan papasok yung yung quality ng leadership. Yun. Kasi kumbaga, hindi dapat isang tao lang nakakaalam para hindi pilay yung work pag wala yun. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi siguro mga 90% ng mga handle kong teachers sa TVL, may sila, may kusa sila. Kunwari, hindi sila makakapasok, nakahanap na sila agad ng reliever. Hindi maiiwan yung kusang palo, no? Yes. Hindi man nasakit sa ulo. Hindi man perfect. Pero kumbaga, hindi mo na sila yung hinihigpitan because mapagkakatiwalaan mo sila. Yung ganon. Ako, although ito pa tapos naman eh. Tapos naman na tayo. Ito isa sa mga realizations ko. Minsan kaya matataas ang sweldo nung mga mararami dapat na trabaho. Pang pa-hospital kasi yun. Di ba? Kasi sobrang stress mo, at least kapag may sweldo ka, pampa-shopping mo, pampa-hospital, paano kapag yung abang-aba ka, di ba? Hindi ka na naman dadalawin ng mga yan. Kahit i-stressin ka sa work ng mga yan. Pag nagkasakit ka, wala rin pag namatay ka rin, papalitan ka lang agad. Ipopost lang din yung item mo, may kukuha na pag-aagawan pa yan. Yung naiwan ni nasirang gano'n. Di ba? Ganun lang. Yun ang isa sa mga saka ito po, wag nyo pong isa-sacrifice yung work Huwag nyo isa-sacrifice yung time sa family. Yes. Lalo na kay God, syempre. Yung time sa sarili, yung health, wag nyo isa-sacrifice dahil sa trabaho. Sinasabi ko din yan sa mga teacher kung ayaw pa umuwi. Umuwi na kayo. Sabi ko gano'n. No, yung iba na may mga kwento kasi ang bawat tao. Yes. Kung ba't ayaw umuwi. Maraming kwento. Kung bakit sa work. Kasi minsan yun yung identity nila. Pag wala sila nun, hindi sila. Well, iba-iba. Pero yun yung isang na-realize ko. Huwag mo sacrifice yung, syempre, time mo kay God, sa sarili. Sakit yung health mo. Huwag mo. Yes. Tsaka may options tayo sa work na pinasukan natin. Pwede kang gumamit ng leave. Kung sa tingin mo meron kang pwedeng lipatan, kung toxic na yung environment, go. Hindi naman tayo, kasi lagi ito sinasabi sa church na kung saan ka tinanim, doon ka mag-grow, ganyan-ganyan. Hindi tayo halaman. Okay? Kung abusive or toxic yung environment, we can go. Pero hindi pwede. Hindi natin katwira isa lang ang pastor ko. Hindi. Isa lang ang under shepherd. Isa lang yung shepherd in-under mo. Sorry. Sorry, shepherd pala. Under shepherd yung mga elders and pastors. Ang point lang is, wag naman puro ang lalabas sa bibig mo, reklamo. Yun, di rin okay yun. Okay? Wag ka rin mag-create ng faction sa loob ng toxic no? Yun lang, maging ka pa rin. Kumbaga, maging daluyan ka pa rin na... Lalo na kung Christian ka, syempre. Ng diligence. Pag di ka Christian, given. Kumbaga,
pag nandiyan ka, yung mga teachers mo, hindi siya yung ay kung nandiyan ka, yung mga katrabaho mo or yung mga naka-care of sa'yo, hindi sila yung parang alert na parang walking on eggshells. They can be themselves. Hindi issue. Hindi toxic. Doon mo makikita kung toxic ka ba. Ay, ang ganda nun. Toxic kaya ako. Kung madalas na ako iniiwasan at di na ako tawag dito nire-replyan. Pero tignan mo rin kung sino yung umiiwas. Kung yung mga umiiwas naman, yung mga pasaway, there's nothing wrong with that. Pero kunwari, pati yung mga patient na mga tao, pati yung mga soft-spoken na tao. May ako nasabihan ganun, di ba? Parang kung ako, pati ako makakaaway mo. Nakaaway mo na yun. Nakaaway mo na ito. Baka may problema nga sa'yo. Oo. Yan lang mag-reflect din. Kung hindi pa natin sila kayang sharean ng gospel by word, yung buhay natin is maging buhay na Biblia sa harapan sana nila. Yun lang. Gusto mo mag-share tayo ng Bible, tapos impacto tayo sa kanila talaga, di ba? Oo. Wala rin. Taob, matatapon. So, kumbaga, to close, thankful ako kasi binigay sa akin ni God ito position na to na I was able to have boss over me na pwede ko sundin and then have people under me or in my care of na pwede ko ring i-guide. Basta tatuhin mo sila kung papaanong ikaw bilang naka-under din sa authority na maayos. Ako naman, thankful ako sa work ko. Okay. Dahil may mga bagay pala akong kaya na ngayon ko na discover. Na push ako sa limits ko. Na kaya ko siya. And for a time, may mga ibang tao na nagko-consider sa akin na isa pang happy ka. Maano yun, malaking bagay ni ma-consider. And then also, isa sa mga realizations ko is ngayon is although almost all ay alam ko, paano ko naman ma-empower yung iba. Na dapat alam din nila. Yun naman ang challenge sa akin. Siyempre, yung sabi mo nga na hindi dapat isa lang nakakaalam. Para hindi pilay. Tsaka maipasa mo ba? Yun lang naman. Anyway. Ngayon bilang Christian, siyempre wag magreklamo. Wag mandaya. Tapos, huwag mo paging pabigat. Huwag kang pabigat. Well, very ethical and very logical yung ating mga pinag-usapan sa trabaho. Hindi natin kailangan ng malalim na doktrina. Hindi natin kailangan ng pagiging highly spiritual. Dito sa Pero isang magandang pag-assess dahil kahit ang babaw niya, hindi siya madalas na-apply. Lalo na sa trabaho. Patandaan, ang rewarder pa rin natin is si God sa langit. So, wag nating ibaliwala yun. Okay. Sige, yun lang guys. Baka marami na kaming pag-usapan dito. Bye guys. Okay, bye.